May problema nga ba sa pag-iisip si VP Sara? Isa itong real talk sa kanyang ugali, galaw at banggaan kay PBBM sa ating gobyerno. Hello po, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Anong oras niyo po ito napapanood man? Na-miss ko kayo. Ito na naman ako, si Marisol, ang inyong ka-real talk. At sa vlog na ito, pag-uusapan natin at hihimay-himayin ang katanungang kung totoo nga bang mayroong problema sa pag-iisip si VP Sara. Kung totoo nga bang mayroon siyang pinagdadaan ng mental health issue or problem. Ayan. So, stay tuned. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, like, and pakishare na rin po ang ating video. Ano po, natutuwa ako at muli ko kayong makakausap. Ano? Na-miss ko talaga kayo. New look ako today. Ano? Ang pag-uusapan natin ay base sa mga pahayag at obserbasyon ng ilang eksperto, political analyst, at maging netizens na tumututok sa kanyang mga kilos nitong mga nakaraang buwan. Ano nga ba ang katotohanan? Tara, pag-usapan natin yan. Pansinin natin yung mga kakaibang deed or gawain at ugali ni VP Sara. So, ayan at ang uunahin natin. Ano po? Sa mga nakaraang araw, buwan, talaga namang kung pagbabasehan ang ilang public appearances ni VP Sara, mula sa walk out sa events, pagbabato ng mga matitinding pahayag sa Pangulo, at ang pagiging unpredictable sa mga press con ni VP Sara. Ano po? May ilan nang nagtataas ng kilay at ayon sa ilang observers, hindi na raw ito basta political strategy, kundi maaaring indikasyon ng isang matinding emotional or psychological strain. Ito ay base lamang po sa mga obserbasyon kasi alam naman po natin na may mga pagkakataong nagdeklara siya ng mga salitang buhay o kamatayan ang laban nila na parang napaka-dramatic o sobra ata personal ang tono sa halip na politikal. Nagiging very personal, di po ba? Alam niyo yan. At sa mga lumalabas na pahayag niya kontra kay Pangulong Marcos, talagang very personal na. Very personal. At hindi lang sa kay Pangulong Marcos, kundi sa gobyerno mismo. Na tila ba, hindi na ito simpleng disagreement. No, talagang nandun na yung atake, nandoon na yung kakaibang mga demeanor niya, kakaibang mga mentality niya. Ano po, yung mga actions, reactions niya. So, sa mga pagsusuri ng ilang eksperto, ating tingnan, ating pansinin at pag-usapan. Tulad ng ayon sa ilang political psychologist at behavior specialist na mismo, na nakausap ng media, may mga indikasyon, signs, raw ng posible na stress-induced behavior si VP Sara. So, na-stress daw siya. Hindi pa ito diagnosis, pero posibleng epekto raw ito ng pressure, trauma, or personality issues. So, ito ay observation lamang po ng mga ilang netizens and experts and professionals. Halimbawa na lang po, yung consistent pattern ng aggression, paranoia, at hypersensitivity sa kritisismo. Ang dali-dali niya mag-react, di ba? Mga elementong makikita raw sa kanyang mga galaw sa media na kakaiba. Hindi
hindi normal, kumbaga. Ah, madali siyang magalit, madali siyang mag-react, madali siyang umatake. Ah, at yung tungkol naman sa banggaan niya kay PBBM, bangga ang VP Sara, no, at administrasyon kay PBBM. Makikita natin na hindi lang tila, at talagang kitang-kita na lalong lumalala ang tension sa pagitan ni VP Sara at ng Malacanang. Kitang-kita, hindi maipagkakaila, ano po, mula sa hindi niya pagdalo sa ilang official events ng Marcos admin, di ba? Di ba marami siyang mga hindi na-attendan mga events, hanggang sa diretsahang pagbatiko sa mga polisiya, policies at hakbang ng Pangulo. Marami siyang kinukontra at talagang wala nang nakitang maganda. Ano? Maraming nagtatanong, sino ang tunay na kalaban ngayon? Sino nga ba? Sino nga ba? Di ba? Ako ay nagbabase lamang ako sa mga sinasabi ng eksperto at netizens. Ano po? May ilan nang nagsasabing hindi ito normal para sa isang vice presidente. At may nagtatanong kung mayroon ba siyang agenda o sadyang may internal conflict na si VP Sara, na umaabot na sa psychological toll. Hindi na niya kinakaya. May mga talagang trauma and stress problems na hindi na niya kinakaya, kaya ganun na lang siya mag-react at mag-isip. No, yung mga ginagawa niya laban sa administrasyon. At marami yung nagko-comment, ilan sa mga opinion ng taong bayan, ano po yung mga komento nila sa mga Reddit, sa Twitter, sa Facebook, even sa YouTube, sa lahat ng social media platforms. Hati ang opinion ng mga tao, ng netizens. May nagsasabing alpha female lang talaga siya. Yung matapang at walang takot. Pero may ilan din namang nagsasabing baka raw kasi may unresolved trauma or personal struggle ang vice presidente na dapat matugunan at dapat na niyang i-check up. No, na dapat mabigyan ng pansin ng kaukulang lunas. At may ilan pa ngang humihiling na sumailalim si VP Sara sa psychiatric evaluation, lalo na may posisyon siya na may matinding impluwensya sa bansa, di ba, bilang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa, ng vice presidente. So kailangan talaga mentally, psychologically fit and maayos, di ba? Sa totoo lang, hindi talaga biro ang mental health. At kung may pinagdadaanan man si VP Sara, nararapat lang na ito harapin. Hindi dapat ito ikahiya, kundi gamiting oportunidad upang maipakita sa bayan na kahit ang pinuno ay tauhin. Di ba? Lahat tayo tao, di ba? May damdamin, may sitwasyon. Pero sa kabilang banda, kung ginagamit lang ang isyong ito bilang depensa sa mga maling hakbangin niya o maling galawan o manifestasyon ng kapangyarihan, ay dapat pa rin managot kung ito ay ginagamit lang niyang way or paraan para, ma-empower niya, ay ma-exercise niya in a different way na hindi katanggap-tanggap sa lahat. Ayun ang opinion ko, which is may makatotohanan. Pero kayo, ikaw, anong opinion mo? May nakikita ka bang kakaiba sa kilos ni VP Sara? Sa palagay mo ba, dapat ba siyang suriin ng mga eksperto? O ito'y political lang? Political lang lahat?
I-comment niyo po yan. Comment down at pag-usapan natin. Huwag kayong mahiyang mag-share ng inyong um, kuro-kuro, damdamin, pananaw. Huwag kayong mahihiyang mag-comment. And ang isinishare ko again po ay base lamang po sa obserbasyon at hindi ko sinabing ito na po ang katotohanan. Okay po? So maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe lalo na at mag-share. And before we end this video, just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Thank you!